Ngayong gabi, nais ko pong magpatotoo sa kabutihan ni Lord sa aking buhay. Medyo mahaba po, pero paiikliin ko na lang. Amen. Kasi ito po ay part ng buhay ko na talaga isang malaking pagsisisi at biggest mistake na ginawa ko sa aking buhay. Ito po ay siguro wala sa inyo ang nakagawa, pero sa akin po ay nagawa ko ito. Ito po yung nagpabago ng aking buhay, nagpabago ng aking isip. Noong 2017 po, January yun, nalaman ko na ako ay buntis sa aking fifth child. And then, tinry ko siya i-abort. Nag-try po ako ng abortion. So, ito po yung biggest mistake ko na ginawa ko. Hindi lang ako, hindi lang mabuhay ng ano ko, sampu ng aking buong pamilya ay na-risk doon. Doon po na-realize ko yung isang bagay na talagang nagpabago ng buhay ko. Nakita ko kung gaano rin ako kamahal ng asawa ko. Kasi even gumawa ako ng mistake, sinusuportahan niya ako. Mahal niya ako, pero alam ko na hindi ko alam kung gaano ka ano yun. Kasi yung pag-try ko ng abortion, siya ang kumuha ng iinumin ko. So, support niya yung, kaya talagang doon ko na-realize yung dapat hindi ako ganito. Kasi parang doon ko nakita yung sarili ko na para akong si Eva nung binigay niya yung prutas kay Adan. Yung soul niya, na-is ko din. By grace of God, talagang doon ko na-realize na, Lord, pagulit mo. Talagang, alam mo yung habang gumagawa ka ng masama, pero parang nagdadasal ka ng Lord, ingatan mo yung anak mo, pwede ba yun? Pero doon ko talaga na-realize talaga sobrang mali ako. At yun po, doon po talaga ako nagpabago ng buhay ko. Doon po talaga ako na stay na, Lord, hindi ko na po ulitin ko na ulit. Yun lang po talaga. Nakita ko kung gaano ako sinuportahan ng asawa ko kahit sa kasalanan. Kaya ayoko na pong gawin ulit yun. Kasi buong pamilya ko ay nasasama na. So, purihin ang ating Diyos at ako'y binago na natin. Salamat po. Purihin ang Panginoon.
natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit, sa malakangang mapupuri, ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Lumalatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Lumalatiin ang pangalan mo. Ang natagpuan ang pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit, nang walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo, O Jesus. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ang anniversary kahapon, amen. Hallelujah, ang Diyos ay napakabuti, amen. Siya ay unang pastor, hindi ko nagkamali, amen, sa Batigasiya. Tama ba, pastor? Praise God, siya ay nag-pioneering at marami na siyang mga churches ay pinapuntahan. Kaya hindi ko nagkakamali, amen. 25 to 27 years, amen, siya nagpapastor. Napakabuti ng Panginoon, saan siya ituro, amen. Siya ay sumusunod, amen, sa Panginoon na naman sitwasyon ng buhay. Kaya ang lalaki ng Diyos na ito ay napakabuti. Amen. Kaya yung conviction ng Holy Espiritu na siya ay aking makuha natin ni speaker at hindi nagkakamali ng Diyos, amen, na magbigay, amen, ng mga pangangaral. Sa gabi ito, mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Sa gabi ito, hindi ko napapatagalin pa, amen, ang ating pastor, amen, sa Tarlac, amen, at dalawang church ang kanyang hinahawakan, amen, sa Nueva Ecija. Napakabuting bagay, amen, at napakahalaga na maunawaan, amen, sa mga oras ito. Huwag mong kausapin ang iyong katabi, amen, marinig natin, amen, ang tinig ng Diyos na uwi tayo na may pinagaling, pinagpala, amen, hallelujah, at mayroong pagbabago, amen, ang buhay, amen, dahil tayo ay natin po ng Panginoon. Doon sa napakadaling ng kahapon na nagliliwanag tayo kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Minsan papalapakan natin ang Panginoon, ang lingkod ng Diyos, palapakan natin ang Panginoon, praise God. Praise God, isang magandang gabi po sa inyo lahat. At sa lahat, maraming salamat po sa inyo, Pastor, Pastor Gian, at Sister Joby, sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa tiwala, nakakapigit sa ating Panginoon. At magandang gabi din po sa ating po district leader,
Pastor Leo Delica, at sa lahat ng mga pastor. Maraming salamat at ako'y naniniwala. Kaya tayo narito, may gagawin ng Diyos. Amen. We expect a great miracle tonight. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, tayo po ay may pag-aaralan at ang pag-aaralan po natin ito ay napakahalaga. At nawa yung mga natin sa may bandang likod ay marinig ito. Narinig po ba niyo sa bandang likod? And I believe mga kapatid sa ating parang Diyos, amen, mga ilang panahon na lamang ay magkakaroon na ng lote at building ang inyong pong church, mga taga San Felix, sa pagkatuan ng niwala, buhay ang ating Diyos, amen, hallelujah. Kaya mag-expect tayo na may gagawin ang ating Panginoon Diyos sapagkat ako'y naniniwala si Jesus ay hindi nanatiling nakapako sa krus. Si Jesus ay muling nabuhay at may gagawin sa mga dakilang bagay sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, maraming salamat po. Kahapong umaga, yung mga mananampalataya narito. Kagabi, salamat. Ngayong gabi, maraming salamat narito pa rin kayo. Palapakan ninyo inyong mga sarili sa pangalan ng ating Panginoon. Maging ang mga taga, hindi ko lang masabi lahat ang mga taga Batangas. Amen. For the first time, nakasama ko ang district ng Batangas. Hallelujah. Okay, so ngayong gabi, ay tayo po'y tuloy-tuloy na. Sa aklat po ng Santiago, chapter 4, verse 17, and Proverbs, chapter 16, verse 25, and Proverbs, chapter 14, verse 25. Ang sabi sa Santiago, chapter 4, verse 17, sa nakakaalam nga ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Chapter 16, verse 25 ng Proverbs. Amen. Sabi doon, may daan tila matuwid sa buhay ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Chapter 14, verse 12. Sabi naman Biblia, may daan tila matuwid sa buhay ng tao, ngunit ang dulo ay kamatayan. Palapakan natin, purihin po natin ang ating Panginoon. Praise God, the Lord. Hallelujah, Father God, Lord. Amang banal, maraming salamat po o Diyos sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa iyong biyaya, Panginoon Diyos. Narito kami, Panginoon sa Lord God, nasasamba sa iyo. Hindi kami pumunta dito, Panginoon Diyos, O Lord God, dahil may gawain, may impacti, may revival, Panginoon. Kundi narito kami, O Diyos, may purpose kami, Panginoon Lord, upang sambahin ka, dakilain ka, Panginoon Diyos, at sikapin namin maranasan ang iyong banal na presensya. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, ngayong gabi. Panginoon, turuan mo kami kung kinakailangang ituwid mo ay sa aming mga puso. Turuan mo kami ngayong gabi at ituwid, Panginoon. Dalayan po namin sa iyo ngayong gabi. Panginoon Diyos, amen. Gamitin mo nga po ang labi ng iyong lingkod sa pagdadala ng mabuting balita. Ikaw ang makilala at ikaw ang mataas. At Panginoon, ngayong gabi, tayong kahilingan po ng iyong lingkod. Samahan mo kami ng iyong presensya. Sapagkat kung wala ang iyong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan, ang lahat ng gagawin naming paglilingkod ay walang kabuluhan. Salamat, Panginoon, sa iyo mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na malakas na amen. Amen. Praise God. Buhay ang mga taga Batangas. Hallelujah. Amen. So nais mo mga aras pagsang thinking that it's not a sin is actually sin. Ang pag-aakalang di kasalanan ay kasalanan pala. Maraming mga mananampalataya ang namumuhay sa ganitong kaisipan na inaakala nila na sila ay Kristiyano na, napunta ng church, inakala nila na may mga bagay silang ginagawa na hindi kasalanan, pero ito pala ay kasalanan. At patuloy pa rin nangyayari at nagaganap ito. Kaya mapapig ko sa ating Panginoon Diyos, kinakailangan unawain natin sapagkat kung tatakbo o lilipas ang panahon, kung hindi pa mambabalik ang Diyos, mababalik ang Panginoon. Kung mali ang ating mga ginagawa, mali ang ating mga inaakala, sayang ang ating pinagpagalan. Sayang ang ating mga ginawang paglilingkod. Sayang ang ating pagsamba. Sayang ang ating ginagawa sa harapan ng Diyos. Kaya kinakailangan unawain natin mabuti ngayong gabi. Nakalabas tayo sa lugar na ito. May ginawa ang Diyos, may natutunan ka, may itinuwid sa puso mo, may inais sa puso mo. Sapagkat kung hindi mo unawain ito ngayong gabi, lalabas ka na kagaya ka pa rin ng dati. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon Diyos, ulitin ko ang topic ko.
ang pag-aakalang di kasalanan ay kasalanan pala. Umpisa na natin kasi po ito ay abutin tayo ng hanggang alas 9:30. O abutin pa lang hanggang alas 10. Pwede po ba yun mga kapatid? Ilan lang. O para sa mga ilan lang na gusto na hanggang alas 10, sige itutuloy ko po hanggang alas 10 ito. Pero akin pong pipilitin na makaroon na hanggang alas 11:30 tayo. Ano po? Okay. Una, ano ba ang mga kasalanan na inakala naman natin parang hindi naman kasalanan yun? Number 1, ang paikinig na di mo isinasagawa ng makatotohanan sa buhay mo. Sino ang may pandinig? Oh, meron pala lahat. Wala pala dito tingin. Amen. Hallelujah. So ngayong gabi, ibig sabihin, napapakinggan mo. May pandinig ka. Subalit marami ang mga mananampalataya na punta ng church except ang Batangas District. Amen. Marami napunta ng church. Marami napunta ng church building para sumamba sa Panginoon. Nakikinig lang. Alam mo niyo, sabi ng Santiago chapter 1 verse 22, dadapat kayo ay maging tagatupad at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Alam nyo, kapag pala tayo naikinig lang, hindi natin ginagawa, kasalanan pa rin. Bakit? Kasama po na tayo sabi nun, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hindi ka natin kung ang mandaraya talaga. Amen. Dinadaya ang sarili, kasalanan. Basahin natin sa unang Corinto chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, tingnan po natin. Okay, ito na. Verse 6, chapter 6, verse 9. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan, yan nasabi ha, hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kanilang Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Pupunta ng church, maikinig, hindi naman gagawin. Hindi ba pandaraya sa sarili yun? Sabi ni Pastor, mga kapatid, nalalangin tayo. Opo, Pastor. Napakinggan, pero hindi mo nagawa. Sabi ko, dinadaya ninyo sarili. Tuloy natin. Huwag ninyong dayain ninyong sarili. Ang mga naikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya na ikipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae, nagnanakaw, saking, naglalasing, naglalait ang kapag, o nandaraya. Nandaraya eh. Ano pa rin yung nandaraya? Nandaraya ay walang bahagi saan? Sa kaharian ng Diyos. So akala natin, pag tayo sumisimba, nakikinig tayo, nag-church na tayo, nag-worship na tayo kay Lord. Yes, akala natin nag-worship na tayo. Pero, I sad to say, kapatid ko sa Panginoon, binarito ka sa church, nakikinig ka, pero kung hindi mo ginagawa, dinadaya mo ang sarili. Alam mo ang malapit mga kapatid, katanggap-tanggap na ikaw ay na mayroong nagdaraya sa iyo. Di ba? Di bang nagpartihan kayo? Katanggap-tanggap na may nandaraya sa ito na dinadaya ka eh. Pero yung mismo, ikaw ang mandaraya sa sarili mo. Hindi mo katanggap-tanggap eh. Bisa may mga ganang tao eh. Amen. Sabi ng doktor, ma'am, iniinom po ba niyo yung reseta na ipinito sa inyo? Hindi naman niya iniinom kasi mapait. Sama ng lasa. May mga ganun kasi mga nire-resistahan ba? Pag nire-resista, gusto mo nalasa ng gamot na ito. Saka nakakita ng basa ang lasa ng gamot. Hindi iinumin. Pero pagkapunta sa doktor, okay na po ba? Ay, alam mo, doktor, sa kapulan, wala po yung nangyayari. Pagkat mo, lagi nagpapalpitin pa rin yung puso ko. Hindi nainom naman ako ng gamot. Pero hindi naman niya iniinom. Dinadaya lang niya sarili niya. Minsan tanongin mo yung mananampalataya, okay ka? Sabi ni Pastor, Sister, okay ka ba? Brother, okay po ka, Pastor. Pero hindi inside, malapit na mag-backslide. Totoo, hindi. Minsan naglalakas-lakasan lang tayo.
Pero sa totoo lang, dinadaya lang natin yung sarili mo kasi naiiyak ka. Baka sabihin ni brother, ako yung nangihina na. Baka sabihin ni brother, magpapakastay na ako. Hindi kinakailangan. Wala din naman yung sarili niya. Hindi niya totally sinasabi ang totoo. Diba hindi ka nagsasabi ng totoo talaga, kakambal ang mandaraya na sinungaling. Amen! Basahin natin yung mga sinungaling, may bahagi ba sa kaharian ng Diyos? Aklat, amen, ng pahayag ko. Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag. Kasi hindi pala ang duwag. Ano ba mga duwag? Sino duwag dito? Pastor, alam ko mga patanggili, palaban yan. Amen! Pag nagsalita niya, nalakas na nga ng boses eh. Nakakandalo sa'yo pag nagsasalita. Ano ga? Ano ang gusto mo? Kape! Kape lang pala naman eh. Bisa nakakatakot, di ba? Eh may mga palaman. Pero alam ba ninyo, yung tinutukoy kasi duwag dito, ang duwag dito tinutukoy yung mana ng palataya. Ulitin ko ha, chapter 21 verse 8 ng pahayag, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, yung magkadugsong, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sa mga mangkukulam, sa mga matay tao, sa mga magnanakaw, amen, at sa mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na siya ikalawang kamatayan. Isipin mo, amen, hallelujah, pag dinadaya mo yung sarili mo, kakambal ng sinungaling, kapatid ko sa Panginoon, tandaan nating mabuti. Sister, Father, nagpipray ka ba sa inyo? Opo, Pastor. Nagpipray ako. Hindi naman. Dinadayo mo yung sarili niya. Okay ka ba talaga, sister? Brother? Okay na ako, Pastor. Pero sa isip niya, Pastor, malapit na ako mag-pastor. Ay, naku mga kapatid, hallelujah, na po natin mabuti. Hindi ho katanggap-tanggap sa Diyos na tayo ang mandaraya sa ating sarili. Yes! Amen. Kaya tandaan po natin mabuti ha. Ang kasalanan, ang inaakala natin hindi kasalanan, nakasalanan pala, yung nakikinig ka, lagi kang sumisimbat nakikinig, na hindi mo naman ini-apply sa buhay mo. Kaya tingnan niyo mabuti, maraming mga mananampalataya na napunta ng church, okay lang na. 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, nataya pa sa wedding. Yung? Pati ka to sa langit, amanay bukol. Kasi, ganito naman kasi tayo. Mas maganda ho yung nagkakaliwanagan tayo kaysa sa nagkakalabuan. Siyempre mo galing pa ho ko sa tatlak, maglulukuhan tayo dito. Baka mamaya pagsakay ko sa bus, magtungo sa tatlak, makikisindente ako nito. Eh, sabihin ko na yung katotohanan. Sabagat ang katotohanan sabi sa Biblia, John chapter 8 verse 32, makikilala mo ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Eh, di sabihin natin ang katotohanan para sa Diyos may kalayaan sa mga mananampalataya. Kung ginagapos tayo ng mga maling katuruan, ng maling kaisipan, na inaakala natin nasa tama kayo, mali pala, kapatid ko sa Panginoon, ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Eh, mga kapatid ko sa Panginoon, it's time to arise. Yes! Moving forward. Eh, ngayon ito na kinakailangan dapat ko sa Panginoon. Baka bumalik na ang Panginoon. Amen. Kaya mabalik ko sa ating Panginoon Diyos, ito na ang pagkakataon. Amen. Huwag ka lang makikinig. Para ba yung mga bata? Na, maglinis ka ng bahay ha. Ako'y bibili mo na. Ako'y punta sa palengke, mamimili ako. Opo, nanay. Anak, narinig mo ba ako? Opo, nanay. Isa pa. Baka mamaya, hindi pa nakalisabay. Opo, nanay. Pagbalik. Hindi pa nakapaglilinis. Upo na upo. Kasi ang hawak, laging laging cellphone. Ang sipag, mabuti pa yung cellphone, laging binabasa, pero yung message ng Panginoon, hindi nababasa. Sabi ko naman kanina, wala dito niya sa Batangas District. Doon na sa amin, sa may district ng Central Luzon. Amen. Ay, kapatid ko sa Panginoon Diyos. Isipin niyo mga kapatid ko sa Panginoon. Di ba kaya ho tayo napunta ng church? Ito yung totoo. Ito ba tagtaga natin ito? Iniyakan na ni Lord eh. Di ba kaya tayo napunta ng church? Tayo na ikinig. Tayo na simpati po ba? Dito po ba sa church? Na pinapangaral ni Pastor, negosyo?
Ano lang, negotiable pinapangarap ko, Pastor? O parang at nakatuloy si Pastor eh. Ulitin ko, ang pinapangarap ko ni Pastor GR sa kaya sa mga Batangas sa district, negosyo? Di ba hindi? Ano pinapangaral? Salita ng Diyos, di ko ba? May natututunan po ba kayo? O ano po kayo? I-react ko tayo ngayon. May natututunan po ba kayo? May nalalaman po ba kayo? Ano nalalaman natin? Mabuti. O di ko ba, mabuti nalalaman natin? Kabanalan, pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Ano sabi? Balikan natin. Aklat na Santiago, chapter 4, verse 17. Sa nakakaalam na nga ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kasalanan sa Kanya, hindi sa Diyos. Ibig sabihin nun, halimbawa ako, napakinggan ko, sumiba ako, sabi ni Pastor, nabasa ko pa sa Biblia. Lagi daw pinakailangan sumisipa. Binasa pa ni Pastor, John chapter 4, verse 23. Dadapat dumarating ang oras na yun na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ano sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga yung mananamba sa Kanya. O hindi tayo nasimba, napakinggan natin. Sabi pala ni Lord, sabi ni Lord, pinangarap ni Pastor, hinahanap pala, ang sisimba pala, tunay at totoo sa isasamba. Tapos hinahanap ng Diyos. Eh kung wala ka, hinahanap ka ng Diyos. Ang gusto mo, lagi kang hinahanap ng Diyos. Kaya makapag Diyos mo, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba. Pero kung hindi tunay ang pagsamba mo, hindi ka hinahanap ng Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kaya sabi ito, sa nakakaalam nga ng mabuti at hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Amen. Kaya dapat, kung alam mo na mabuting sumimba, mabuti ang manambahan, huwag kang liliban. Amen! Hebreo chapter 10 verse 25. Amen. Huwag ninyong kaligtaan ang pagtitipon na gaya ng ginagawa ng iba. Iba ka sa kanila. Huwag kang makisama sa iba. Kaya huwag magkakaligtaan ng pagtitipon. Lagi kang sumimba. Alam mo ba ang pagtitipon? Ang pagsimba? Yan ang pagkain nating espiritual. Kaya tatlo ang ating panambahan, linggo ng umaga, linggo ng gabi, saka Miyerkules ng gabi. Tatlong pagkain yan. Tatlong pagkain inihahain sa atin. Linggo ng parang, di ba pag nakain tayo? Umaga, tanghali, may gabi pa, may merienda pa, di ba? Yung linggo ng umaga, yun ang panglinggo, yun ang almusal natin. Yung linggo ng gabi, yun ang pangtanghalian at yung Miyerkules, panghapunan. Kaya maraming mga payat at espiritual dahil kulang sa pagkain. Isipin mo 7 araw sa looban ng isang linggo. Isang beses ka, ito na muna, salikaran muna. Halimbawa, 7 araw isang linggo, isang beses ka nang kakain sa pisikal mo. Ano mangyari sa'yo? Siguro baka 7 araw, 2 araw pa. Tubig! Pagkain, siguro galit ka na. Ay, 7 araw ka. Isang beses ka nang kakain. Ganun din ang espiritual. Kaya sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ng tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang pagkain espiritual, salita ng Diyos. Pagsamba, pananalangin, ay kukulang ka niya. Amen? Nakakaalam na ubod, hindi naman ginagawa. Kaya sabi ko nga mga kapatid ko sa Panginoon, ako naman mamaya aalis na. Amen. Pag nagalit kayo, wala nga ako dito. Nandun ako sa Tarlac, magpakita lang kayo sa conference. Pero, ang nagsasama daw ng tapat, ay nagsasama ng malunod. Amen. Amen. Kaya maganda makapag sa Panginoon Diyos, malaman natin ang katotohanan. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, tandaan natin, bilang Kristiyano, inihahayag ang pagiging Kristiyano. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, kapatid ko sa Panginoon Diyos, ang pakikinig na hindi mo isinasagawa, ibig sabihin hindi mo inihahayag ang pagiging Kristiyano mo. Listening without doing. Amen. Na ibig sabihin nun, naikinig ka, hindi mo ginagawa. Kaya kinakailangan bilang Kristiyano, huwag mo ihayag mo ang pagiging Kristiyano mo. Nakikinig ka at isinasagawa mo kapatid ko sa Panginoon. Pagkalawang katotohanan ngayong gabi, service is not enough. Tandaan natin,
Yung paglilingkod, the partiality, yung paglilingkod na neutral, yung paglilingkod na, okay na yan. Pagsisimba, pag nasimba, dahil pag nasimba tayo, o kumusta pagsimba, okay naman. Ayos naman. Eh, kumusta pangaral? Ay, makalimutan. Pero sumunod siya. Tapos may sasabi ko sa mga nanampalataya, Sister, hindi ako makakadalo ha. Pakisama mo na lang ako sa prayer. May nagsasabi sa inyo ng ano pag nadalo kayo? Yung mister nyo. Yung misis nyo. Alam niyo mga kapatid, ang paglilingkod na parang banal, ang paglilingkod na partial ay parang neutral. Kasalanan nyo. Alam mo yung neutral na paglilingkod? Ganito yan. Para makalawa nyo mabuti. Sino mo dito may sasakyan? Pag ang sasakyan mo ay naka-neutral, pwede siya itulak na paabante. Totoo. Ngayon, pag naka-neutral, pag tinulak mo na atras, pwede mong itulak. Di ba? Kasi naka-neutral eh. Pero pag nakakambyo yan, hindi mo pwedeng itulak. Ang mga Kristiyano kapag neutral, ang Kristiyano pag neutral, nasa church, holy. Pag nasa labas, holy. Ibig sabihin mo, pag nasa loob ng church, banal. Pag nasa labas, mga na. Pwede na siya makitayos sa takbo ng sanlibutan. Sabi ko nga kagabi, Amen, Romans chapter 12, verse 2. Huwag na kayo makiayos sa takbo ng mundong ito, kundi mag-iba na kayo ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung ano ang kaloob at kabutihan ng Panginoon. Ibig sabihin, Amen, ang isang Kristiyanong neutral. Kasalanan yan. Pastor, may makikita ka ba sa Biblia na? Oo. Pahayag, chapter 3, verse 15 to 16. Dahil sa ikaw ay hindi malamig, hindi ka naman mainit, kundi ikay malahininga. Isusuka. Isipin mo na. Nakagano tayo? Hindi tayo totally committed. Kaya sabi ng Biblia, Romans chapter 12, verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ialay ninyo, ihandog ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay. Banal, kaya ayon sa katampatan ng pagsamba, I beseech you, brethren, by the mercy of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ang dapat nagsamba, ang dapat naglilingkod ay acceptable. Amen. Dapat na-accept ni Lord. Marami nasimba, hindi accept ni Lord. Amen. Tingnan nyo, para makita natin. Aklat po ng Marcos. Medyo mahaba-haba ito eh. Marcos chapter 7, verse 6 to 9. Para makita po ninyo. Marcos chapter 7, verse 6 to 9. Sinagot sila ni Jesus. O si Jesus pa, sabi dito ha. Sinagot sila ni Jesus. Mga mapagkunwari. Makita nyo sila ni Jesus. Tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isinulat. Ang pag-alam sa akin ng bayan, ito'y kakunwari lamang. Sapagkat ito'y hindi sa bibig, hindi ito. At ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binaniwala ninyo ang utos ng Diyos at sinunod ninyo ang mga tradisyon ng tao. Kaya alam niyo sa nagiging tradisyon naman. Anniversary, simba tayo, church anniversary niyo. May iba, may bisita si Pastor, makapunta tayo. Huwag natin gawin tradisyon. At pag nasimba tayo, make it serious. Nahahanapin mo ang presensya ng Diyos. Without the presence of God in our worshiping, amen, it is meaningless. Tandaan natin mabuti mga kapatid sa Panginoon Diyos. Kapag ka ang ating pagsamba sa Diyos ay hindi seryoso, paano mo maaabot ang presensya ng Diyos? Kaya lumalabas tayo, amen. Papasok tayo ng church, amen. Pagod na pagod tayo dahil sa mga
tira ng kaaway, mga pagsubok, mga tukos sa buhay. Amen. Pagod na pagod tayo pagpasok sa church, pero pag lumabas, wala pa rin kasi nasa loob ng church, alam mo pa rin ang mga pasanin mo instead na ibigay mo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos ang ating mga pasanin. Ama yung yung partial obedience, yung neutral na paglilingkod sa Diyos, nasimba pa rin yan. Sumisimba yan, pero neutral siya. Amen. Tignan mo, like for example, sino nakakilala kay Judas? Kay Judas Iscariote. Partial ito eh. Neutral ito. Isipin mo, nasimba siya. Ninanakawan niya ang suko ng nilalagyan ng mga ovary. At sino isa sila isang may sabi nun? Judas chapter 12, verse 3, about. Kasi nagbigay nga naman yung babae. Nagbigay si Maria ng binasag yung kwento, nagkakahalaga ng 300 denaryo. Sabi ni Judas, anong pakisiyang mayroon nito? Pinagbinihan, mga 300 denaryo. Bigay sa mga dukha. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi siya nagsasabi, nangihinayang niya, kundi kinukupitan niya ang offering bag. Ano sabi ng Bible? Si Judas, kasama pa rin, di ba? Pure pa siya. Nasunod sa Panginoon, nasa gawain din ng Diyos, kasama ni Chris sa ministry, pero may ginagawa pala siya. Pero okay na sa kanya. Akala niya, hindi kasalanan eh. Di ba basta nasip mo naman ako. Kahit marami ako salamat, ako sumimba, okay na. Amen? Parang katulad nun, sa amin kasi uso yung sa Tarlac City, sa aming barangay, uso yung kapag Simana Santa, marami nagpapasarang krus. Talagang to, ano ko yun, parang tradition talaga sa amin eh. Talagang isang 50 yan, isang taan, kamasama yan. Kaya kasi wala Lunis, hanggang Biyernes, grabe yan. Amen, pagkatapos yung nagkakampas, akala nila kasi maaalis yung kasalanan nila doon. Minsan, ito ay naano na sa church. Nasip ko nga, kahit pa pala nakakapagboros ng kasalanan natin. Sila pa dami ng kasalanan. Pag simbat, ay salamat, tumunti na. Sunod ko nila linggo. Hindi ko kaya makapatid sa Panginoon. Hallelujah, tandaan po nating mabuti. Napakahalaga po mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon ng Diyos. Amen. Huwag po tayong partial. Amen. Hindi sinasabi mo doon sa Aklat ng Kawikaan 16:25, may daan tila matuwid, ngunit ang dulo ay kapamahan. Akala natin, okay lang yung paglilingkod natin sa Diyos. Yun. Pero nga, makalabi ko, ay isipin pa namin, makinig ako kay Pastor, okay na yun. Kahit hindi kami siguro, okay lang. Okay lang ako inyo, mahal. Okay lang. Sila na lang. Alam mo ang ibig sabihin ng neutral? Ang paglilingkod niya, hindi tumitin. Neutral lang siya. Amen. Ang kanyang paglilingkod, pwede siyang makaisa ako ng mundo. Pwede hindi. Ganon. Neutral siya. Kaya napakahirap makapagod sa Panginoon maglingkod sa Diyos. Na ibig sabihin ang ibig sabihin ng makapagod sa Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Ng pagiging neutral. Hallelujah. Ito po ay nakakahulugan na ang ating paglilingkod sa Diyos, wala na yung ating first love kay Lord. Wala na yung first love natin kay Lord. Neutral na lang tayo. Kasi, nasabi, tagal na naman ako naglilingkod sa Diyos. Okay na naman ito. Sila naman. Neutral na lang siya. Sila naman. Mababasa po natin niya sa Pahayag chapter 2, verse 4 to 5. Ngunit may laban ako sa iyo, na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya magsisi ka. Balikan mo ang iyong unang ginagawa. Dahil kung hindi, aalisin ko ang iyong kandelero ang iyong ilawan. Kaya pag inalis ang kandelero ng Panginoon, ilawan sa akin, wala na salita ng Diyos, wala kang direksyon ng buhay. Wala kang direksyon. Kaya mga kapatid, napakahalaga mga kapatid sa Panginoon. Huwag tayong maging neutral. Tamo si Dimas, chapter 2, sa aklat ng 2 Timothy chapter 4, verse 10. Si Dimas. Kailan si Dimas? Hindi ko kapitahin nyo ha? Si Dimas. Ano sabi na pala ng kasulatan? Iniwan niya si Pablo. Basahin ko muna para atin yung makita mabuti yung yung pagkakasabi dito sa pagkakasulatan. Amen. Grabe ito si Dimas eh.
Iniwan niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Okay. Ito sa chapter 4, verse 10. Hallelujah. Demas, chapter 4, verse 10. 4, verse 10. Iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Sige, pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay sa papunta sa Galacia at si Tito is Dalmatia. Sige mo, iniwan, nagkayang iwan ng isang neutral ang kanyang commitment, ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, akala natin, neutral tayo sa paglilingkod sa Diyos, ha? Amen. Kasalanan po yan. Isusukan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya napakahalaga, amen, maging humili tayo. Pangatlo po mga kapatid sa pera ng Diyos, sins that are just being ignored. Yung mga lihim na nating kasalanan, na kayo lang ang nakakaalam. Mga kapatid, pag may lihim kang kasalanan, na ini-ignore mo lang. Diba? May lihim kang kasalanan. May sama ka ng loob kay sister. Hindi mo siya mapatawad. Sabi ni Pastor, sister, patawarin mo na siya. Oh, Pastor, but deep inside, hindi mo siya napapatawad. Ang sabi ng Biblia, aklat ng Marcos chapter 11 verse 20-26, kapag kayo ay nananalangin, patawarin muna ninyo mga nagkakasala sa inyo upang ang Diyos na sa langit ay patawarin naman kayo sa inyong kasalanan, sapagkat kung hindi kayo magpapatawad sa mga tao nagkasala sa inyo, hindi naman kayo patatawarin. Minsan may mga lihim sa puso natin sa mga nagagalit, hindi natin magpatawad. Kasama na po yun. Hello? Kaya mamaya, kung mayroon ka tayong papatawad, lapitan mo na. Minsan sa mga mister ito, at misis. Hello? Yung kanyang asawa, hindi pa patawad-tawad. Kaya pag hindi pagkakamali ko, sinasabi ko na eh. No, ginawa ko na yan eh. Ginawa ko na yan nun. Ilan taon na yan? 2010. Ilan taon na? Oh, 16 years. Inaalala ko talaga yan. Ito naman. Masabi nga ng Efeso chapter 4 verse 26, pwede kang magalit, pero kang magkasala, at huwag lulubugan ng araw. Pwede kang magalit, pero huwag lulubugan ng araw. Sige ko nagkasala. Ay, nako. Misa meron kami, alam mo, misa may mag-asawa, pag sila nag-aaway, nagkakadiskusyon, nag-umpisa sa letter A, natatapos sa letter Z. Patuwarin mo muna. Ayan ang misis mga mister ha. Amen. Hindi ka nabigyan ng bulaklak. Amen. Hindi ka nabigyan ng bulaklak kung nakaraang birthday. Nandun po na. Dati, tinitimpla ng kape si mister o ng gatas. Hindi na. Bakit mo ginagawa? Kasi ikaw daw binibigyan ako. Hindi ba ako binibigyan happy birthday? Mister, kayo, mister, kayo ganun din. Alalahanin naman ninyo ang birthday ng asawa nyo. Sino naman yung mukha ng asawa nyo? Bakit naman yung asawa nyo? Baka naman pali ko ibig sa trabaho, yung mukha ng asawa nyo, di ba nyo ibigin malalang ng lipstick? Make-up? Kasi bisa may mga bata rin kasi mga ganun, mga kabataan, mga anak eh. Hingi ng hingi. Ang nanay nila hindi na makabili ng lipstick. Hindi na makabili ng make-up. Hindi na makabili ng ano yun. So, ay alalahanin ninyo. Amen. Magpatawaran kami mag-asawa. Konting problema. Okay na agad. Eh, paano naman magagalit yung asawa ko? Sabi ko kahapon, ano magagalit yung asawa ko? Tuwing umaga pagkagising namin. Pagkabangon ko, I love you. Oo, hindi ako nagbibiro. Pag hindi na I love you. Pag nakatakbo na ako, I love you too. Oh.
Kasi lagi gawin nyo lagi mga misteryo sa misis nyo, ha? Hindi yung kapag kayo ay nag-exercise lang, ha? Gawin nyo yan! Lagi nyo pati isang ay naku, misis na rin naman. Hindi na. Gusto nyo lagi, asawa rin yung magsasabi. Alam mo, sa mga lalaki, pag sinabihan ng asawang, I love you, daddy. Ay, praise the Lord! Oh! Ayos, wala yung pagod eh. Amen? Hindi yung sasama ang loob. May mga lihim na kasalanan. Amen? Nakapatid ko sa kayo, alam mo pag may lihim na kasalanan, mga misis, mga mister, sa totoo lang, kunting problema, kunting diskusyon, humahaba. Kaya kung may mga lihim na kasalanan, i-confess mo na. I-confess mo na kay Lord. I-confess mo na sa misis mo. Lihim yan eh. Alam mo sabi ng Bible, ito ang pangin ng buhay. Sa aklat ng Ecclesiastes kumangarap, chapter 12, verse 13. Sabi doon, ito ang wakas ng bagay. Si Harrison naman nagsabi doon, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo kanya mga utos. Verse 14, sapagkat ang lahat ng bagay ay ipagsusulit sa Diyos. Maging lihim o hayag ay ipagsusulit sa Diyos. Kung may lihim kang kasalanan, akala natin, okay na naman yan. O baka may tampo kapatid, pastor. Baka may tampo kay sister. Kasi hindi mo kasalanan yan eh. Hindi mo ma-confess kasi nahihiya ka. Pagsisiyan mo na mamaya na ha. Mamaya may alcohol tayo, ano? Hindi makakala sa atat, kahit isang nakuha na. Pulisiyan na kaagad dyan. Sama ng loob, tampo, hinanakit. Naku, magka-arthritis kapag masama ang loob mo. Alam mo yung sama ng loob na kapag tingin na sakit na makakasukan yan. Alam mo kung bakit? Kasi pag masama ang loob mo, para ba yung mga ugat nababara. Gawa na sama ng loob. Oo, totoo yan. Kahit anong doktor, stress yan eh. May stress ka. Nakita mo yung kinasama ng loob mo, stress ka. Di ba? Kaya kung ano nasa at sa katawan nyo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ha? Hallelujah. Mag-ingat po tayo. Amen. Sa mga kalalakihan, lalo sa mga kabataan. Lihim na kasalanan, ha? Baka may mga limpay kasalanan, di sinasabi ni Pastor. Sabi ni Pastor, huwag mo na kayo manligaw. Kasi baka pumasok kayo sa... Alam mo, sa amin na mayroon sa taglak. Tracy Andres lang, ginagawa na po kayo mag-asawa, patunayan, pumis na. Hindi ba kasal? Sabi mo, huwag na mag-inawa, huwag mo na, bawal. Ano po bawal ng pastor? Para sa inyo yan? Amen. Ano yan? Sasama kayo? Yung mga bata pa, mag-ano kayo ng relasyon na ngayon, parang pag nahipo yung katawan ng babae ng lalaki, parang ang laki ito, huwag dati, parang 250, parang 300 plus. Sabi nung babae pa mali, ay, nahipo ako ng crush ko. O, di ba? Ngayon, kakaiba ngayon. Isipin mo, ang dami sa aming mga bata, nasa 30. Ngayon, paano Valentine's Day? Grabe, Jesus Day yung Valentine's na yan. Hindi, ang Valentine's hindi mo kalagaban ng Diyos yan. Kasi yung Valentine's Day na yan, iniaala yung, masama po yan. Ano yun po, yung research po rin. Ito po yan. Hindi, kasi nalayo ako eh. Isipin nyo, yung bata, excited yung lalaki, siguro mga 9 years old pa lang. May dala-dala ng flower. Happy po, saan mo ibibigyan? Upo, kayo. Kayo na po, hindi ko na pagkita yung bata. Bata din eh. 9 years old din. No, galing ko naman, ano? Talaga may crush ka, ano ha? Ganun yun sa mga bata. Ako, ay juwa-juwa din ka ba ganun? Ikaw ba juwa ka na? Ay, napatid ko sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mag-iingat po tayo, ha? Kaya sabi ko nga sa mga kabataan, ano? Mga kabataan, mag-ingat kayo pagpupunta sa CR. Alam na niyo sinasabi ko, ha? Sa mga kabataan. Hallelujah. Okay. Lihim na paikiayos na po na sa libutan. Di mo nakikita ni Pastor. Okay lang. Okay pa nga ba? Tapusin mo na. Ang pagiging
performer. Just being a performer. Alam mo, maraming Christian ngayon, artistahin ba ang dating? Ang galing mag-artista! Oo, ay galing mag-artista. Sister, pag hindi makakadalo, Pastor, masama po ang pagiramdam ko. Bakit? Nagano ka? Naglaga po akong maghapon. Kasama pa lang ko. Pero sa totoo, hindi naman naglaba. Pero pag nasa church, ang galing mag-perform. Akala ko man, sabi nga sa mga disciple, ano, bihis pa lang. Bihis pasto. Amen. Pag kumilos, kilos pasto. Talagang perform ka talaga. Kung anong sinyas mo, kilos ng kamay ni pasto. Anong ginagaya, performer. Pero pag tanongin mo, para malaman niyo mga kapatid, mga pastor, ito, para malaman niyo kung performer ang inyong mga disciple, puntahan niyo ang bahay nila, tanungin mo ang kanilang mga magulang. Alright. Kasi magsipag mo dito, yung brother ha, nagmamap ka, kumusta ka sa inyo? Mga ginagawa ko dito ito. Pero pag tinanong mo doon, aray ko. Aming nanay, aray ko. Amen. Hallelujah. Talaga naman, ang galing mag-perform. Kung babasa din naman bibig. Amen. Hallelujah. Mag-prayer din. Ay, naalala ko tuloy yung ano, nung nasa Lugban, Quezon pa kami, naalala dito, meron po akong kinas out na sinasaniba ng masamang espiritu. Unang cast out namin, yung galit, haba ang pangin. Tapos, kami, yun na, may galit pa sa ama niya, pinagaling ni Lord. Meron naman. Nag-pray kami, nag-speaking tongues, nalumuhod pa! Nag-speaking tongues din! Sabi ko, nag-prayer kami, nag-prayer kami siya. Aba, ay sabi ko, nagtuturo nga pala, aklat na po ang pangalwa ko rito, 11:14, ang Diablo o si Satanas ba ay nagkukunwaring ang limang kaliwanagan. Oo nga naman. Santiago, 2:19. Mabuti na palataya ka na isa ang Diyos. Ang Diablo ay sumasampalataya, nanginginig pa. Ano? Mamamano ng palataya minsan, may espiritu gano'n. Gaya ba? Wow. Lalo na. Meron siya pa sa church, aiming mga kapatami. Dapat yun, parang malapit siya sa tabi. Ano ba ginagawa ng kapatay? Agama ko yung napatalo. Diba? Yung iba naman, para mapasin ako ni Pastor, gamitin ako sa ministeryo. Ay, ako na, sisipagan ko. Sipagan ko lang. Sipagan ko pagdalo. Sipagan ko pagsamba. Sama ka sa preaching. Pero hindi din sa'yo. Ginagawa lang na yun, pero nag-prepare ko lang pala siya. Pero pag uwi nyo sa bahay, ang buhay hindi nag-iiba. Kaya galit-galit ang nanay. Amen. Pag pinisira ni Pastor, ay naku Pastor, hindi mo alam yung bata niya kung bakit yan, simba na simba. Hindi naman nababago ang galit. Sinungaling. Sabi mo sa church, hindi mo pala sa church hugot na. Ano ba Pastor? Sabi ko sa akin yan, Nanay, kailangan ko po nang pabili ng project. Yung ganito. Maustin mo pa. Hindi pala ibinili ng project, ibinili ng loan. Amen. Di ba namin ko sa Panginoon? Sunod tayo mga performer. Ang paglilingkod sa Diyos na nagpi-perform ay katulad ni Satanas. Masakit ang pakinggan niya pero katulad ni Satanas siya. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo nagpi-perform. Ang gusto ng Diyos na re-reform. Hindi na reform. Amen. Kaya kailangan natin spiritual transformation, reformation through our Lord Jesus Christ. Sapagkat kung nag-perform ka, kabalik ko sa Panginoon Diyos, sa langit walang papasok na nag-perform, sa langit walang papasok ng mga artistang Kristiyano. Amen. Ang gusto ng Diyos, totoo tayo. Amen. Kaya mga kapatid, ang performer Christian, yan ay kasalanan. Amen. Kasi nag-perform ka lang. Kaya pala may sinabi ang Panginoon Mateo chapter 7 verse 21.
Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa karera ng Diyos, kundi lang sumusunod sa mga nasa langit. Verse 22, ito yung mga performer. Verse 22, nag-react yung mga mananampalataya. Sabi niya, Panginoon, sa iyong pangalan kami nagpalaya sa mga demonyo. Sa iyong pangalan kami nagpagaling. Sa iyong pangalan kami nanalangin. Oh, bakit naman, Lord? Panginoon, pagkatulong tumatalo. Dahil ka sumisimba ako, nagbibigay. Ako nung Pastor, kita mo naman ako nagawa ko sa church. Ano pang kailangan? What is the best? Ay, nagsagot. Bible naman tayo. Wala sa Bible din ha. Verse 23. Ano sabi sa verse 23? Magsilayo kayo sa akin. Kayo mapagawa ng katampalasanan. Ibig sabihin nasa church, nagpe-perform. Pero pag nasa labas, deform. Paano maliligtas yun? Di ba mabalik sa Panginoon Diyos? Kaya tayo nangalan sa ating mga anak eh. Sa ating mga anak, tayo mismo, kayo mga magulang, kayo nakakalam ng mga anak ninyo. Pag sumisimba yan. Pag sumiba ba yan, pagbalik pa niya, may nababago sa buhay nila, mga magulang? Amen. O, mga magulang, mga anak naman. Ay, hindi nga pala pwede magtakbo pa. Nakagad, pwede na rin. Mga anak, kumusta yung mga magulang ninyo? May nababago ba naman? Natigisaan na mga magulang. Sumabalik sa Panginoon, dapat ganun eh. Dapat nakita talaga sa ating buhay. Hindi tayo nag-perform dito. Amen. Kung nag-perform ka, gagaling ka, ini-imitate mo eh. Pero pag imitation, mahina yan. Ang kinakailangan, original. Sabi mo sa kanya mo, sister, brother, na kailangan natin original. Naalala ko nung nasa Unisal Quezon ka nasa Lucena, sabi ko, wow! Ang mura! Nasa Taiwanese eh. Ang mura ng martilyo! Doon sa amin yung original magkano, nasa 200 pas dito. 100 lang. Makabili na. Naku, nang gamitin ko. Yung ulo. Parang napipilas ang ulo. Tapos, dumaan naman yung mga musting. May mga tinday mga musting. 50 lang ang martilyo. Naku! Nang ipokpok, tanggal ang ulo. Isa ganun tayo mga Kristiyano eh. Nag-perform lang tayo. Pag dumating ang mga pagsubok, bagsak agad tayo. Umaayaw agad tayo. Pag dumating ang mga problema, give up talaga tayo agad. Bakit? Kasi performer lang eh. Para tayo yung generic. Anong pabibili ka doon sa ano? Anong gusto nyo? Sa putika, anong gusto nyo? Ano bang tawag mo? Branded o generic? Kung tayo mga generic, ha? Amen! Ito kinakailangan natin ngayong gabi. Ngayon, alaman natin, balikan muna natin bago ko tapusin ito. Balikan natin, kapatid ko sa Panginoon. Una, amen, ang pag-aakalang kasalanan, ang pag-aakalang di kasalanan, kasalanan pala una, mga kapatid ko sa Panginoon Diyos, yung mga mananampalatayang naikinig pero hindi ginagawa. Kasalanan niya. Amen. Isa pa, yung neutral na paglilingkod, malahininga. Pwede siyang tapat, pwede hindi. Kasalanan niya. Pangatlo, may mga kasalanan natin ha. Baka may mga kasalanan pa kayo, lalo sa mga mister ninyo, misis ha. Confess na rin niya. Baka may sama na loob kayo. Mamaya, mag-confess na kayo ha. Okay, pang-apat, mga kapatid sa Panginoon Diyos, yung pagiging performer. Ha? Yung pagiging performer, mga kapatid sa Panginoon Diyos ha. Kaya kinakailangan, ano kailangan natin? Know yourself. Alamin mo kayo yung sarili. Amen. Ang kailangan natin, yung aklat ng pangalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Sabi doon, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya pa, maliban na kayo tinakwil na. Ang kinakailangan ngayong gabi, bago tayo umalis, ang altar ay bubuksan mamaya. Amen? Ang ay bubuksan ngayon. Hallelujah. Magsiyas man yung sarili habang kayo nakaupo dyan. Anong meron ako? Anong may kasalanan ako? Doon sa nabanggit na 4 na katotohanan. Ang kailangan ko pala magsiyasa, magsisi, talikuran ng kasalanan sapagkat kung hindi, baka bumalik na si Lord. Ako pala ay hindi kabilang sa ligtas. Kaya ngayong gabi, palapakan natin. Purihin ko Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Dapat nakakakuha ito ngayong gabi.
Amen. Awitin natin. Hallelujah. Sa awitin, puso dalisay. Habang inaawit natin ito, nais ko munang mangusap. Ngayon ka lamang nakadalo. For the first time, ngayon ka lang nakadalo. Meron po ba ngayong gabi? Meron po ba ngayong gabi na ngayon ka lang nakadalo? Sa labas, meron ba? Wala. Okay, kung wala, ngayong gabi. Pinatanggap ba ito kanina? Sino nag-pray po? Kanina, nag-pray ka na kanina? Nag-pray ka na kanina? Okay. So ngayong gabi, kapatid ko sa Panginoon, narito ka. Pinag-aralan natin ang apat na katotohanan. Nakakala natin hindi kasalanan. Pero ito pala yung ugat kung bakit hindi tayo lumaban. Ito yung ugat kung bakit hindi tayo, amen, hallelujah, nagle-level up sa ating pananampalataya. Kaya ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, bilang mananampalataya, bilang Christian, kumusta po tayo, kapatid ko sa Panginoon? Kumusta po yung paglilingkod natin? Nanalo ka ba? Sumisimba ka ba? Naikinig ka? Pero sinasagawa mo ba yan? Kung hindi, pumapasok kayo sa kasalanan. Na yung alam mo na yung mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan nyo. Yun ang sabi ng Biblia, hindi ko ito sinabi, kundi ito yung sabi ng Biblia. Sa nakakalam ng mabuti, hindi ginagawa, kasalanan ito. Sa Tiago 4:17, lalo na kung pasyal, neutral lang paglilingkod mo. Walang commitment sa church, walang commitment sa pagtalus, sa pananalangin, walang commitment sa mga gawain ng Panginoon. Kapatid, ito na ang time. Tayo ko'y umaon, tayo ko'y tumayo. Amen, sa pangalan ng ating Panginoon. Habang alihin na natin kasalanan, amen, ihiyag na natin sa Diyos. Inapit na natin sa ating Panginoon. Tayo ko'y tumayo kayong gabi. Awitin po natin ang awitin ito. Isa ang ating nais, ibigay mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, ibigay mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat. Ngayong gabi, habang inaawit ito, siya sa amin kung mabuti ang iyong sarili, kapatid. Ito na ang pagkakataon na pinanamin kung mabuti ang sarili mo sa mga Diyos. Ang ngayong gabi, habang sinisiyasin mo ng naman, ito na pero hindi ka na makapupunta dito. Hindi ka lumuhod o manalangin sa iyong pinakukupuan ngayong gabi. Pero may space pa dito para na lumapit natin sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, pumasakal ka. Lumapit ka sa Panginoon Diyos. Amen. Aliyahan mo ang ating Panginoon. Nais ng Diyos na kumilos. Nais ng Diyos na gawa ng mga kakilang bagay. Pumasakal ka ngayong gabi. Huwag kang mahiya. Ito na pagkakataon. Kaya tayo mayroong altar para lumapit sa Diyos. Kaya mayroon tayong altar para ihanin ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Kaya tayo mayroong altar para isuko ang ating buhay. Kaya tayo mayroong altar para ilapit sa Diyos. Ipatuwid sa Diyos. Amen. Ang ating mga nagong mga pagkukulang sa iyong kinauupuhan. Lalagyan ka tayo wala naman sa altar. Pwede ka lumuhod dyan. Pwede ka manalangin dyan. Ito na ang pagkakataon. Wala pa silang pagkakataon. Amen. Hallelujah. Lalo-lalo na kung may kayong kasalanan. Amen. Ilapit na natin sa Diyos.
banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mensahe. Kami tinuturuan mo. Kami pinaalalahanan mo. Kami itinutuwid mo, Panginoong Hesus. Salamat, ipinadadama mo sa amin ang iyong kalingat pagmamahal. Inaayos mo ang aming mga damdamin. Inaayos mo ang aming mga puso. Itinutuwid mo kami upang malagay kami sa katotohanan. At ang katotohanan ay siya magpalayo sa amin. At ang katotohanan ito magdadala sa aming paglago, sa aming pagsulong. Na dito kami magle-level up. Na dito namin mararanasan ang iyong presensya, Panginoon. Kaya mula ngayong gabi pa rin sugat, hindi na kami papayag na hindi namin maramdaman ang presensya mo. Hindi kami papayag na ang bawat mga napakinggan namin, Panginoon Diyos, ay hindi po namin i-apply. Kundi, Panginoon Diyos, kami maglilingkod sa iyo na nare-reform, Panginoon Diyos God, na mayroong init at apoy sa paglilingkod sa iyo. Kaya ngayong gabi, wini-welcome po namin ang Espiritu Santo, O Diyos. Puspusin mo ng banal na Espiritu Santo ang mga mananampalataya ngayong gabi. Gumawa ka ng mga dakilang bagay right now, God, in the mighty name of Jesus Christ, O Lord God. Oh, hallelujah. Right now, Lord, Lord, tumitis ka po na Diyos, God. Yes, Lord, sa mga nagpunin kami, Panginoon, ikaw pang Diyos sa mga pangay ko na sa banal na tugon ni Jesus Christ, Lord. Tulungan po yung ikaw na ikaw, Lord, para po yung pangibay po ng mga sa kanyang Panginoon. Jesus, ay magkatagumpay sa mga paglaman ng Lord. Yes, God, naman po, Diyos sa Panginoon. Amen, ikaw ang mga ng bagay, Panginoon. Tuwing ko sa pagkakas, Panginoon, Panginoon, palagin sa mga nasa magiging ko nila palagin na palagpapay para nasa po yung matakilang ibalas sa mistero sa madalas sa tunis Lord, alas na ako sa palagin para nasa papagin sa pagkos sa madalas tunis Lord, maging po meron ko palagin sa para nasa tulis para nasa palitangan kalikasan na kumula sa imali Lord, para nasa po nila palipating sa mga buhay na gumagawa ka ng matakilang bagay bawat mga lang nilipiyapis sa buhay paling Lord, Lord, sa madalas tunis Jesus, tayo po ito ngayon. Awitin po natin ang seryoso ang pusok dalisay. Basta po natin sa una. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang aming ibigay mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais.
Praise God. Tabo natin mga kapatid. Alam na natin. Alam natin hindi kasalanan. Kasalanan pa. So, let us renew our heart to our Lord Jesus Christ. Amen. Ako na niniwala. Aalis tayo ngayong gabi. Punong-puno tayo ng kasalanan. Ngayong gabi, maraming salamat po sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Pastor DR, Pastor Joby, at sa lahat ng mga taga-Batangas. Maraming salamat. Lalo tigit po sa Church ng St. Felix. Maraming salamat po. God bless us all.